Ipinagdiwa ng ilang kababayan nating Muslim ang paglagda sa Bangsamoro Framework Agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF. Pero ayon sa ilang paksyon ng Moro National Liberation Front o MNLF, marami ang tutol sa kasunduan. May news to go si Salima Refran. Nag-uumapaw ang saya at pag-asa ng ilang grupo ng mga kababayan nating Muslim na nagtipon-tipon sa Menjola matapos nagdaan ang Bangsamoro Framework Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front sa Malacanang. Naalala ko po, ang dami na pong nagbuwis ng buhay ng mga Bangsamoro. Ito na po, nagbunga na po ang kanilang paghihirap. Rahmanirrahim. Ya Allah, pengiran kaya Allah, selawan ang yalimun siya mga tao. Amiyawid siya. Nagmistulang fiesta ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo. Pawang umaasang sa wakas, makakamit na ang matagal na nilang inaasap ang katapusan ng 4 na dekadang armadong pakikibakas sa Mindanao. Napakahalaga po itong pagkakataon na to kasi sa loob po ng halos 4 na dekadang revolusyon na medyo marahas, ngayon lamang po kami makakakita ng liwanag. Bukod sa selebrasyon, sabay-sabay din silang nag-alay ng dasal. Ito na po siguro yung pinakamagandang regalo ni Presidente Pinoy sa mga Muslim po sa Mindanao. Paniwala ni ARMM Governor-in-Charge Mujib Hataman, malaking hakbang ang Framework Agreement patungo sa kapayapaan sa Mindanao. Malaking bagay sa gaganaping election sa 2013. Kumbaga, mababawasan ang conflict. Nagbubunyi rin ang libo-libong Muslim sa Marawi City. Gayun din ang mga taga-Cotabato at Maguindanao na nagsuot pa ng mga berdeng damit na simbolo ng kapayapaan sa Isla. At ngayong nilagdaan ng Framework Agreement, inaasahang magsisimula na mga usapan tungkol sa pagkakaroon ng basic law sa Bangsamoro. Yun ang umpisa. Para yung organic act ng ARM, yun ang ibig sabihin doon. Gayunman, nanindigan ng ilang paksyon ng Moro National Liberation Front na maraming tutol sa kasunduan. Katunayan, nasa 6,000 miyembro raw ng MILF ang nagbabalik loob di umano sa MNLF. Para kasi sa ilang paksyon ng MNLF, ang kasunduan ay isang malaking pagyapak sa 1996 Peace Agreement ng gobyerno at MNLF. Sana po kung talagang broad-minded at they are on fact ng katahimikan, dapat sinabi nila na despite this framework of agreement, the door is still open for a universal solution sa problema. Tila lilikha pa raw ito ng tensyon sa pagitan ng MILF at MNLF. Hindi nananakot ang MNLF kasi yung Pilipinas hindi pwedeng takutin yan. Kami ay nagsasabi lang ng katotohanan. Ganito rin ang sentimiento ng Davao chapter ng MNLF. Tila binabaliwala raw kasi sila. Sa kabila nito'y nanawagan sila sa kanilang mga miyembro na maging manghinahon. I-advise na ito ng grupo to refrain nga dili maghimog kasamo. Ayon sa isang political analyst, di pa rin daw garantiya ang pagtatatag ng Bangsamoro na matitigil na mga karahasan sa ilang bahagi ng Mindanao. If I'll bite on that, medyo yung sinasabi ninyo na meron kayang mga ibang groups na mabubuo o meron kayang groups na mag-separate ng the process, I think it is plausible. Mangyayari yun. Pero pagtitiyak ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari, hindi sila maglulunsad ng anumang kaguluhan, bunsod ng bagong kasunduan. Salima Refran, GMA News.